Gusto mo bang malaman ng mga sekreto kung paano mapapabilis ang pag-asenso mo sa pera? Kung oo, nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga money rules na makakatulong sa inyong financial journey. Favorite ko yung number 3. Kaya huwag kayong bibitaw at siguraduhin tapusin ang video na ito para sa inyong financial success. Number 1, mag-ingat sa mga insurance brokers at scammers. Personally, na-experience ko po yan. Bumili ako ng mutual funds with insurance more than 10 years ago na binayaran ko ng 5 taon. Pero ngayon, yung binayad ko, kalahati na lang ang value at yung insurance bumababa pala ang age ng coverage pag di maganda ang kita ng fund. So dahil sa hindi maganda ang status ng fund na nabilhan ko, magkakaroon na lang ako ng life insurance pag namatay ako before the age of 56. So pag namatay ako after 56, wala nang insurance money na makukuha ang pamilya ko. In short, yung insurance company lang ang kumita sa pera na pinaghirapan ko. Kaya aralin nyo muna bago kayo bumili ng mga ganyang insurance at mutual funds. Huwag kayo magpadala sa mga sinasabi ng mga brokers at insurance agent nang hindi nyo inaaral. Sobrang bata ko pa noon at naniwala ako sa insurance broker na after lang pala sa sales niya para makabenta siya. Kaya kayo mga kabos, mga kamama, aralin maigi bago maglabas ng pera para wag masayang ang perang pinaghirapan nyo. Number 2, ang utang ay isang tabak na may 2 talim. Gamitin ng matalino. Ang utang ay maaaring maging kasangkapan sa pag-unlad kung gagamitin ng tama. Ngunit maaari rin itong magdala ng problema kung hindi ka maayos mag-manage. Bigyan kita ng halimbawa. Pwede kang mangutang gamit ang credit card mo upang bumili ng mga gamit para sa iyong online business. Dahil sa tamang pagmamanage ng kita at gastos mo, pwede mong mabayaran ng utang sa tamang oras at mapalago ang iyong negosyo. Pwede ka din umutang sa bangko o sa pag-ibig ng bahay at iparenta mo. Yung renta, sa'yo buwan-buwan, yun ang ibayad mo sa utang mo at yung sobra ay kita mo na. Plus, mag-a-appreciate pa ang real estate property mo. O di kaya umutang ka ng motor, gamitin mo ang motor para sa negosyo mo or sa paghahanap buhay mo. Yung iba, mangungutang ng van tapos gagawing van for rent or uutang ng truck, gagamitin sa trucking business nila. As long as yung uutangin mo ay magbibigay sa iyo ng income, walang masama dito. In fact, ito ang secret ng mga mayayaman. Kaya lalo silang yumayaman. Masama lang ang utang kung gagamitin mo to sa mga luho na hindi naman mag-generate sa iyo ng income. Kagaya ng bumili ka ng bagong cellphone, di mo afford at pinangutang mo. Yan ang masama sa finances mo. Pero kung gagamitin mo ang utang para maka-generate ka ng asset or negosyo na magbibigay sa iyo ng kita, ay very good move yan. Number 3. I-convert ang iyong sahod sa mga asset. Kung ikaw naman ay empleyado, ano ang ginagawa mo pagkasweldo mo? Do you pay yourself first sa pamamagitan ng pagbili ng mga asset na makakadagdag sa kita mo buwan-buwan? O nauubos lang sa mga entertainment, shopping, luho nang di mo namamalayan? Imbes na gastusin lahat ng kinikita, magandang ideya na i-invest ang bahagi nito sa mga asset na maaaring lumago ang halaga sa paglipas ng panahon. Pagdating ng sweldo mo, maglaan ka agad ng pera para sa mga income-generating asset. Pwede kang mag-invest sa MP2, mag-ipon para sa pinapangarap mong negosyo para masimulan mo na ito, magtabi agad para pang down payment sa gusto mong condo or apartment na in the future pwede mong paupahan, maglagay ka ng pera sa REITs or sa mga co-op para mas lumaki ang income mo, i-convert mo agad ang sweldo mo sa mga investment na magbibigay sa iyo ng karagdagang kita kada buwan. Number 4, manage mo ang career or trabaho mo na parang isang asset. Ang iyong career or trabaho ay isang mahalagang asset.
Huwag mo hayaan na araw-araw ang goal mo lang ay pumasok sa trabaho at umuwi pagtapos ng shift mo. Magkaroon ka ng malinaw na plano para sa career mo. Patuloy kang mag-aral ng mga bagong skills para sa madagdagan ng value mo bilang isang empleyado. Kung gusto mo ma-promote bilang supervisor or manager, aralin mo paano maging isang magaling na leader at paano maghawak ng tao. Kung gusto mong makalipat sa mas magandang kumpanya na may mas malaking sweldo, pag-aralan mo ano ang hinahanap na skills ng kumpanya na yon at aralin mo online para kunin ka nila. In short, maging intentional ka sa mga actions mo sa trabaho bilang empleyado. Magkaroon ka ng short-term goal at long-term goal. Halimbawa, pwede na ang short-term goal mo ay maging pinakamagaling sa team nyo at ikaw ang takbuhan ng boss mo kung meron siyang mga projects at iba pang magagandang opportunity. At ang long-term mo naman ay ma-promote para mas maging malaki ang kita mo. Tandaan, kung mamahalin mo ang trabaho mo at ituturing mo itong asset, for sure, maganda din ang balik niyan financially. Number 5, mag-diversify ng iyong investments. Huwag ilagay ang lahat ng iyong pera sa iisang investment lang. Ang pagkalat ng iyong puhunan sa iba't ibang asset classes ay makakatulong sa pag-minimize ng risk. Halimbawa, huwag mong ilagay lahat ng pera mo sa isang negosyo lang. Kasi pag bumagsak ang negosyo mo, ay talagang malaking impact yan sa finances nyo. Instead, maglagay ka ng pera sa iba't ibang investments, kagaya halimbawa na meron kang rental property, may negosyo ka, may investment ka sa mga stocks, crypto, MP2 at iba pa. Para kung may isa man dyan na hindi maging maganda ang kita, marami ka pang investment na pwedeng magbigay sa iyo ng passive income at ma-maintain mo ang cash flow mo. Number 6, tandaan na ang financial journey natin ay isang marathon, hindi sprint. Ang pagbuo ng yaman ay isang pangmatagalang proseso. Iwasan ang paghahanap ng mabilisang kita at mag-focus sa sustainable at long-term na investments. Huwag magpaloko sa mga pyramid scheme na nagpapangako sa inyo ng mabilisang malaking kitaan. Trust me, ang nakikinabang lang dyan ay yung mga nasa ibabaw at lahat ng nasa ilalim ay for sure lugi. Mas piliin ang mga steady, growing na mga investment pero in time, siguradong may kita ka at di ka lugi. Kagaya ng MP2 na ang dividend ay 6 to 7% kada taon, siguradong wala kang lugi dito dahil secured by the government ito. Di man kalakayihan sa pangako ng ibang investment, pero dito siguradong hindi ka masascam. Sana ay may natutunan kayo at ma-apply nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating financial tips. Ano sa mga money rules na ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!